May mga kwento na hindi nagsisimula sa sigawan o karahasan, kundi sa katahimikan. Isang ordinaryong gabi, isang simpleng bahay at isang pamilya na akala nila ay ligtas sila. Walang kahit anumang palatandaan na iyon na pala ang huling gabing magkakasama sila. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng pinatay. Isa itong kwento ng paulit-ulit na babala na hindi pinansin, ng takot na binaliwala dahil sinabing kulang sa ebidensya, at ng isang buhay na sana ay nailigtas. Ngayong araw, ikukwento ko ang buhay ni Noria. Isang dalagang may pangarap, may pamilya at may kinabukasan. Isang kwento na magtatanong sa atin hanggang kailan kailangang maghintay ang isang biktima bago siya paniwalaan. Ang Shymkent sa katimugang Kazakhstan ay karaniwang tahimik tuwing gabi. Isa itong lungsod na puno ng tradisyon, kung saan magkakakilala ang mga tao at mahalaga ang pamilya at komunidad. Ngunit noong January 11, 2026, bandang alas 6 ng gabi, habang unti-unting bumabalot ang dilim sa mga kalsada, ang isang karaniwang Sabado ay nauwi sa isang bangungot na hinding-hindi makakalimutan ng lungsod. Malapit sa Tolyotov Street sa isang gusali na apartment, may isang pamilyang walang kaalam-alam na ilang oras na lang ay tuluyan na magbabago ang takbo ng kailang buhay. Para sa pamilyang Sirikbay, ang gabing iyon ay nagsimula tulad ng iba, walang ingay, walang babala at walang palatandaan ng paparating na trahedya. Ang ama ng pamilya na si Saiginbek ay isang masipag na shift worker sa industriya ng langis. Nung umagang iyon, inihanda niya ang kanyang mga gamit. Nagpaalam siya sa kanyang asawa at mga anak at bumiyahe patungo sa kanyang malayong trabaho. Sanay na ang pamilya sa ganitong sitwasyon. Ilang araw siyang mawawala bago muling umuwi. Naiwan sa apartment ang ina na si Sudan kasama ang kailang bunso, pinakamamahal na anak na babae na si Noria. Si Noria ay hindi lamang basta anak para sa kanyang mga magulang. Siya ang kailang ipinagmamalaki. 21 taong gulang pa lamang siya, ngunit malinaw na ang direksyon ng kanyang buhay. Nag-aaral siya ng architecture sa prestihiyosong Kazakh Academy of Architecture and Civil Engineers sa Almaty. May likas siyang talento sa sining. Ang kanyang mga guhit at disenyo ay detalyado at puno ng emosyon. Madalas rin niyang ikwento sa kanyang ina ang kanyang mga pangarap, na balang araw ay nais siyang magkaroon ng sariling clothing brand, kung saan pagsasamahin niya ang tradisyonal at teknikong disenyo ng Kazakhs sa modernong estilo ng fashion. Mahilig rin siyang kumanta at tumugtog ng gitara. Nung hapong iyon, umalis ang kanyang ama. Mahimbing pa ngang natutulog si Noria. Hindi na nga siya ginising ng kanyang ina dahil alam niyang katatapos lang ng pag-aaral ng kanyang anak at kinakailangan nga nito ng sapat na pahinga. Pagkagising niya, sabay na uminom ng tsaa ang mag-ina. Nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay at nauwi ang usapan sa kung ano ang ihahanda nila para sa kailang hapunan. Habang papalapit ang gabi, napag-usapan nila ang tungkol sa pagkain. Sinabi nga ni Noria sa kanyang ina na ayaw niya nang painitin pa ang mga natirang ulam mula kahapon. Mas gusto niya raw na magluto ng bagong pagkain. Lalo na para sa kanya nakakatandang kapatid na si Sultan. Alam niyang galing ito sa trabaho at siguradong pagod ito. Bandang alas 6 ng gabi, umalis nga si Sultan ng bahay upang maligo sa kalapit na pampublikong paliguan. Naiwan sa apartment ng ina at si Noria. Tahimik ang paligid, abala si Noria sa kusina habang nagsisimula siyang magluto. Habang ang kanyang ina naman ay nasa kabilang silid, tutok sa pananahi. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya ang ina na tulungan si Noria sa kanyang niluluto. Itinigil niya nga ang kanyang ginagawa at nagtungo ito sa kusina. Ngunit pagkarating niya roon, napansin niyang walang tao. Nasa mesa pa ang harina at asukal. Tanda na hindi pa tapos ang pagluluto. Nakasindi rin ang kalan, kumukulo ang pagkain, at bukas rin ang oven. 2 beses niyang tinawag ang pangalan ni Noria, ngunit walang sumasagot. Hinanap niya nga ito sa bawat sulok ng bahay, ngunit wala roon ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, unti-unting pumasok sa isip ng ina na may mali. Dali-dali nga siyang lumabas ng apartment at bumaba ng gusali upang hanapin si Noria. Habang naglalakad siya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanyang palabas.
na para bang may masamang nangyayari sa labas. Pagkalabas niya nga ng gusali, isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Hindi kalayuan sa kanilang apartment, ilang sasakyan ng pulis ang nakaparada. Maraming tao ang nagkakagulo at nagkukumpulan. Tila may pinapanood ang mga ito na hindi pangkaraniwan. Sa una, hindi agad pumasok sa isip ng ina na may kinalaman iyon sa kanyang anak. Ngunit habang papalapit siya, napansin siya ng ilang pulis. Kita sa mukha niya ang pagkalito at takot. Lumapit ang isang opisyal at inilabas ang isang larawan mula sa kanyang cellphone. Tinanong siya ng pulis kung kilala niya ang batang babae na nasa larawan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ng ina. Mukha ni Noria ang nasa larawan. Nanginginig ang kanyang kamay at halos hindi na siya makapagsalita. Sinubukan niyang lumapit sa pinangyarihan ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis. Sinabi lamang sa kanya ng mga ito na dadalhin nila ang dalaga sa ospital. Ayon sa mga pulis, isang dumaraang tao ang nakakita kay Noria na nakahiga sa kalsada. Naliligo ito sa sariling dugo at agad nga itong tumawag ng pulisya. Sa mga sandaling iyon, nagsimula nang gumuho ang mundo ni Sudan kahit hindi pa nga sinasabi sa kanya ang buong katotohanan. Habang nagkakagulo ang mga tao sa kalsada, nakatanggap naman ng tawag si Sultan mula sa kanyang ina. Nasa pampublikong paliguan pa rin siya ng mga panahong iyon at kakatapos lamang niyang maligo. Sa kabilang linya, basag at nanginginig ang boses ng kanyang ina. Puro paghikbi at putol-putol na salita ang naririnig niya, kaya't hindi niya nga agad maintindihan ang nangyayari. Hindi nga nag-aksaya ng oras pa si Sultan, agad siyang nagbihis at nagmamadaling umuwi. Habang papalapit siya sa kailang apartment, napansin niyang puno ng mga sasakyan ng pulis ang kalsada. Pagkarating niya sa lugar, nakita niyang ilan sa kailang mga kamag-anak na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang iba sa kanila ay umiiyak, ang iba naman ay nakatulala lamang sa kawalan. Wala pang ang malinaw na paliwanag, ngunit sapat na ang mga eksenang iyon para maintindihan niyang may nangyaring hindi maganda. Ilang sandali pa, opisyal nang ipinaalam ng pulisya sa pamilya ang balita. Inatake si Noria. Hindi na nga siya umabot pa sa ospital dahil agad din itong binawian ng buhay. Sa isang iglap, tuluyang gumuho ang mundo ng pamilyang Sirakbay. Mabilis ngang isinara ng pulisya ang paligid at sinimulan ang masusing investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Nang masuri ng mga forensic technician ang pinangyarihan, agad na lumabas ang mga detalyeng ikinagulat maging ng mga veteranong investigador. Ayon sa paunang ulat ng forensic pathologist, nagtamo si Noria ng 11 sak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga sugat ay hindi basta-basta lamang, kundi malinaw na sinadya at puno ng galit. Karamihan sa mga saksak ay tumama sa kanyang likod, balikat at sa kanyang mukha. Ang bawat isa ay malalim sapat upang umabot ito sa kanyang buto. Ipinapakita nga nito na hindi aksidente ang nangyari at malinaw na ang intensyon ng salarin ay patayin ang biktima. Lalo pang ang ikinabahala ng mga otoridad ang mga sugat sa mukha ng biktima. Sa larangan nga ng kriminal na psikolohiya, ang ganitong uri ng pananakit ay kadalasang may personal na dahilan. Hindi ito karaniwang ginagawa sa pagnanakaw. Sa halip, nagpapahiwatig ito ng matinding emosyon, galit at pagnanais na sirain ang pagkatao o mukha ng biktima. Wala namang natagpo ang sandata sa pinangyarihan. Ibig sabihin, tumakas ang sospek dala ang ginamit na armas matapos ang kanyang pag-atake. Agad ngang kinuha ng pulisya ang lahat ng CCTV footage mula sa mga kalapit na tindahan at gusali upang matukoy ang mga huling sandali ni Noria at ang galaw ng salarin. Matapos nga nito, sinimulan ng teknisyan na isa-isahing suriin ang mga ito. Sa dami ng video, may isang recording na agad na nakakuha ng pansin ng mga investigador. Dito malinaw na naitala ang mga huling sandali ng buhay ni Noria. Sa footage makikita si Noria na naglalakad sa kalsada. Hindi siya naglalakad ng mabagal o palingalinga. Sa halip, mabilis ang kanyang mga hakbang. Tila nagmamadali ito na para bang may nararamdaman siyang kakaiba o gusto lamang niyang makauwi agad matapos ang kanyang gagawin. Wala naman sa kanyang kilos na ito ay balisa at may nakaabang na panganib. Makalipas nga ang ilang segundo, isang lalaki ang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi siya basta dumaan lamang. Ang kanyang galaw at posisyon ay malinaw na parang may hinihintay. Nang malapit na nga sa kanya si Noria, bigla na lamang niyang hinarang ito sa daan.
Walang mahabang usapan ang naganap sa pagitan nila. Sa isang iglap, tila naramdaman ni Nuria ang panganib. Bigla nga siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo. Ngunit mabilis ang lalaki at agad nga siyang hinabol. Hindi nagtagal ang habulan. Malapit sa isang abandonadong garahe, naabutan siya ng sospek. Makikita sa video na hinawakan ng lalaki ang braso ni Nuria at pilit siya nitong hinihila. Ngunit hindi basta sumuko si Nuria. Sinubukan niyang lumaban, hinampas ang lalaki gamit ang kanyang bag at sinubukan niyang sipain ito upang makawala. Ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang mahabang buhok at marahas siyang hinilang pabalik. Nawala na nga siya ng balanse at bumagsak. Dito na nga nagsimula ang pinakamarahas na eksena. Bagamat hindi malinaw ang detalye sa footage, ipinapakita dito ang galaw ng lalaki na paulit-ulit niyang sinaksak si Nuria. Kahit bumagsak na nga ito at hindi na gumagalaw, patuloy pa rin sa saksak ang lalaki. Tila sinisigurado nga nito na wala ng buhay ang biktima. Makikita rin sa footage na matapos niyang iwan ang katawan ni Nuria, naglakad siyang palayo ng kalmado, walang bakas ng panik o pagmamadali, na para bang wala siyang ginawang karumal-dumal na bagay. Ilang segundo lamang ang nakalipas. Ilang sandali pa nakita rin siyang papunta sa isang itim na SUV na nakaparada sa isang kalapit na kalsada. Ayon sa pulisya, ang sasakyan ay isang Hyundai. Bagamat hindi ganap na malinaw ang kuha ng plaka, nagawa ng mga teknisyan na palapitin at suriin ang video. Kinumpirma nila ang huling 3 numero ng plaka ay 015. Nang ipakita nga ng pulisya ang mga screenshot ng sasakyan sa pamilya ni Nuria, agad na nagbago ang kailang reaksyon. Lalo na ang kapatid niyang si Sultan na hindi na napigilan ang labis na galit. Ayon sa kanya, kilala nila ang sasakyang iyon. Hindi ito basta sasakyan ng kung sinong dumaan lang sa lugar. Sinabi ng pamilya na ilang araw bago ang insidente, napapansin nga nila nakaparada ang parehong sasakyan sa labas ng kailang apartment. Halos 1 linggo raw nila itong paulit-ulit na nakikita araw at gabi na tila may binabantayan. Dagdag pa ng pamilya, bukod sa itim na sasakyan, may isa pang puting sasakyan na dati nang ginamit ng parehong lalaki sa pananakot at pang-aabuso sa kanila. Sa puntong iyon, malinaw na nga sa pamilya na ang pumatay kay Nuria ay isang taong matagal na nga nilang kinakatakutan. Matapos makilala ng pamilya ang sasakyan, mabilis ngang nakumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek. Ang lalaking itinuturong responsable ay si Aymay Canshekan, 28 taong gulang, walang regular na trabaho. Paminsan-minsan umano siyang gumagawa ng mga sasakyan. Ngunit para sa pamilya ni Nuria, hindi na bago ang pangalang ito. Ang ugat ng trahedya ay hindi nagsimula nung gabing pinatay si Nuria. Nagsimula raw ito 6 na buwan bago iyon. Nung tag-init ng 2025, dumalo si Nuria sa kasal ng isang kamag-anak. Doon siya unang nakita ni Aymakan. Agad ngang napansin ng binata ang kagandahan ni Nuria. Nilapitan niya ito at magalang na humingi ng contact information. Dahil sa respeto at sa dami ng tao sa mga oras na iyon, hindi tumanggi si Nuria, pero malinaw na wala siyang interes sa lalaki. Akala nga ng marami doon na matatapos ang lahat. Sa mga sumunod nga na araw, nagsimula na siya magpadala ng mensahe at tumawag kay Nuria sa social media. Nang tumanggi si Nuria at tumigil sa pagsagot, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Aymakan. Mapag-angkin, mapilit at kontrolado. Noon pa man, hindi pa alam ni Nuria na ang simpleng pagkikita sa isang kasal ay magiging simula pala ng isang bangungot na magtatapos sa kanyang buhay. Habang tumatagal, lalo pang ang lumalala ang asal ni Aymakan. Nang tuluyan nga siyang iwasan ni Nuria, hindi siya tumigil. Sa halip, ginamit niya ang social media para hanapin ang mga kaibigan at kaklase nito. Isa-isa niya nga itong pinapadalahan ng mensahe. Nagtatanong siya kung nasaan si Nuria. Paulit-ulit niya ring sinasabi na pagmamay-ari niya raw ang dalaga. Noong October 2025, bumalik si Nuria sa Almaty upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mahigit 700 kilometro ang layo nito mula sa Shymkent. Akala ng pamilya ligtas na siya roon. Ngunit nasundan pa rin siya ni Aymakan at nakuha ang kanyang address. Isang araw, bigla na lamang nga itong napakita sa labas ng apartment ni Nuria. Tumawag siya at sinabing kalmado na raw siya at ang gusto lamang raw niya ay makapag-usap ang dalaga ng 5 minuto bilang huling pamamaalam niya rito.
Dahil nga sa kabaitan ni Noria at tiwala, bumaba nga siya sa apartment upang kitain si Aymakan. Ang hindi niya alam ay may nakaamba na palang panganib. Pagkarating niya sa labas, naging mabilis ang kilos ni Aymakan. Itinulak niya nga si Noria sa kanyang sasakyan at kinuha nito ang cellphone ng dalaga at mabilis na nagmaneho. Sa loob ng kotse, sinubukan naman ni Noria na lumaban. Hinawakan niya nga ang manibela at tinangkang buksan ang pinto, ngunit tinakot siya ng lalaki na ibabangga nito ang sakyan kung magpapatuloy siya. Dahil nga sa takot na nararamdaman at sa bilis ng sakyan, napilitan naman si Noria na tumigil. Dinala siya ni Aymakan pabalik sa Shymkent at ikinulong ito sa bahay ng lalaki. Habang nakakulong si Noria, sinimulan naman ng pamilya ni Aymakan ang paghahanda para sa kasal, na para bang normal at katanggap-tanggap ang lahat na nangyari. Nang malaman naman ng pamilya ni Noria ang nangyari, agad silang nag-alala at nagalit. Hindi sila nag-aksaya pa ng oras, pinangunahan ni Sultan at ng kanyang ama ang pagtipon ng kailang mga kamag-anak, at kasama ang pulisya, nagtungo sila sa bahay ni Aymakan sa Shymkent. Sinubukan silang pigilan ng pamilya ng lalaki, ngunit dahil nga may kasama silang pulis, napilitan ang mga ito na papasukin sila ng bahay. Doon sa wakas, nakita nila si Noria. Makikita dito ang labis na takot, pagod at halatang dumaan ito sa matinding trauma. Dinala nga silang lahat sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Para sa pamilya, akala nila doon na magsisimula ang hustisya. Hindi pala. Ayon nga sa salaysay ng ina at ni Sultan, hindi lubusang inihiwalay ng mga investigador ang biktima at ang sospek. Pinayagan pa nila ang ama ni Aymakan na pumasok sa interrogation room at waiting area. Sa halip na protektahan si Noria, tila siya pa nga ang napunta sa alanganin. Nang kausapin nga ng mga pulis si Noria ng mag-isa, hindi lamang siya tinanong, pinressure din siya ng mga ito. Sinabihan nga siyang kung magsasampa raw siya ng kaso, maaaring makulong ng 20 taon sa Aymakan. Bata pa raw ang lalaki at masisira ang kinabukasan nito. Kung ayaw nga raw ni Noria ng gulo, mas mabuting sabihin na lamang ng dalaga na kusang loob nga siyang sumama sa lalaki. Kasabay rin ito, humingi naman ng tawad si Aymakan at ang kanyang pamilya. Umiyak sila at nagsumamo at nangako silang hindi na nga lalapit pa ang kailang anak at hindi na manggugulo pa. Para sa isang 21 taong gulang na babaeng bagong nakaligtas sa pagkidnap, napakalaki nga ng pressure na kanyang nararamdaman. Sa huli, napilitan nga si Noria na pumirma sa isang pahayag na nagsasabing hindi siya pinilit ni Aymakan. Dahil dito, nakalabas sa Aymakan ng istasyon ng pulisya na walang kaso at wala ring inilabas na restraining order. Hindi nagtagal na patunayan ngang hindi totoo ang mga pangako ni Aymakan. Ilang araw nga lang ang lumipas matapos nga siyang makalaya. Bumalik na naman siya sa pananakot sa pamilya. Naging mas madalas ito at mas matindi. Paulit-ulit nga siyang tumatawag gamit ang iba't ibang numero. Kapag na-block siya, hahanap siya ng ibang paraan. Gumagamit pa siya ng bank transfer para magpadala ng mensahe sa memo field. Daang-daang mensahe ang ipinadala niya, puro pagbabanta at pananakot. Sa ilang mga mensaheng ipinapadala niya kay Noria, sinabi niyang mahal na mahal niya ang dalaga. Sa iba naman, malinaw ang galit nito at ang kanyang pagkontrol. Hindi nga nagtagal, hindi lamang si Noria ang kanyang ginugulo, pati ang ina nito. Sinabi niya nga na si Noria raw ay nakatadhana sa kanya, na ginawa raw ng Panginoon ang dalaga para sa kanya. At kung hindi raw ito mapapa sa kanya, hindi rin daw ito mapupunta sa kahit sino man lalaki. Ayon kay Sultan, 1 linggo bago ang insidente, nasa winter break si Noria at bumalik ito sa Shymkent, na agad namang nalaman ni Aymakan. Muling lumitaw ang itim na Hyundai na may plakang 015 sa labas na kailang apartment. Araw at gabi itong nakaparada dito. Ilang beses bumaba si Sultan para itaboy ang sasakyan. Kumuha nga siya ng litrato at video bilang ebidensya. Pero sa tuwing sinisigawan niya ang nasa loob, tititigan lamang siya ng lalaki at aalis ito. Pero ilang sandali lang ang makalipas ay muli na naman itong babalik. Dahil sa patuloy na pananakot, muling lumapit ang pamilya ni Noria sa pulisya at sa tanggapan ng taga-usig. Isinumite nila ang mga litrato, video at mga mensahe bilang ebidensya ng stalking at pagbabanta ni Aymakan. Umaasa silang may kikilos na sa mga oras na ito. Ngunit malamig ang naging tugon ng mga otoridad. Ayon sa kanila, hindi pa raw ito sapat na ebidensya.
Dahil wala naman raw aktual na pananakit, wala pa raw silang maaaring gawin. Labis naman ang pagkadismaya ng pamilya ni Nuria. Sinubukan naman nilang kausapin ang ama ni Aymakan. Sa cellphone, sinabi nito na wala raw siyang magagawa. Hindi rin daw niya makontrol ang kanyang anak at hindi nga raw siya sinusunod dito. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy nga si Aymakan sa kanyang pag-i-stalk. Para sa pamilya ni Nuria, bawat araw ay puno ng takot. Samantala, matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng sospek, agad namang inilunsad ng Shimkin Police ang isang espesyal na operasyon na tinatawag na interception. Dahil armado ang sospek at kakagawa lamang ng isang napakabrutal na pagpatay, itinuring siya ng mga otoridad bilang lubhang mapanganib. Agad ngang pinakilos ang buong puwersa ng pulisya. Naglagay ang traffic police ng mga armadong checkpoint sa mga pangunahing kalsada at highway papasok at palabas ng lungsod. Isa-isa rin nilang sinayasat ang mga sasakyan, lalo na ang mga itim na SUV at Hyundai. Kasabay nito, nagsagawa rin ng malawakang paghahanap ang mga patrol unit sa mga abandonadong gusali, parke, kagubatan at mga bahay ng mga kamag-anak ng sospek sa labas ng lungsod. Ipinamahagi rin sa lahat ng patrol unit ang wanted poster na may larawan, detalye at impormasyon ng sasakyan ng sospek. Sa buong magdamag ng January 12, maraming ang tip ang natanggap mula sa publiko, ngunit wala ni isa ang agad na humantong sa pag-aresto. Pinatay na rin ng sospek ang kanyang cellphone, kaya mas lalo siyang naging mahirap na subaybayan. Dahil dito, sinumulan ng teknikal na departamento ang mas malalim na pagsusuri sa mga surveillance system ng lungsod. Sinubukan nilang tukuyin ang dinaanan ng sasakyan ng sospek matapos ang krimen. Umaasa nga silang matutuntun kung saan siya nagtago. Pagkaraan ng humigit kumulang 36 na oras noong January 13, 2026, nagkaroon ng malaking tagumpay ang operasyon. Isang search team ang nakapansin ng kahina-hinalang tanawin sa isang lugar na may 10 kilometro mula sa sentro ng Shimkin. Sa isang bukas na bahagi ng tuyong damuhan, nakita nila ang isang itim na sasakyan na tugma sa nasa wanted poster. Paglapit ng mga pulis, natagpuan nila sa Aymakan na nakaupo sa driver's seat. Magulo ang loob ng sasakyan, palatandaan doon siya nagpalipas ng gabi. Nang harapin siya ng mga armadong miyembro ng espesyal na unit, hindi siya nanlaban. Kalmado nga siyang bumaba at itinaas ang kanyang kamay. Agad siyang inaresto. Sa loob ng sasakyan, nagsagawa ng paunang paghahanap ang mga pulis. Ngunit hindi agad inihayag sa media kung natagpuan ang ginamit na murder weapon. Pagkatapos nito, dinala sa Aymakan sa pansamantalang detention center ng Shimkin Police Department. Hindi nagtagal, inaprubahan ng lokal na hukuman ang kanyang 2 buwang pre-trial detention. Ngunit hindi doon natapos ang galit at lungkot ng publiko. Sa halip, lalo pang lumakas ang panawagan para sa hustisya. Ang kaso ni Nuria ay mabilis ngang kumalat sa buong Kazakhstan at nagdulot ito na matinding pagkabigla sa lipunan. Umabot ang usapin hanggang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Personal na bilanggit din ng Pangulo ng Kazakhstan ang kaso sa isang pambansang pulong. Binigyang diin niya na ang nangyari ay hindi lamang isang krimen, kundi isang malinaw na kabiguan ng sistema, isang kabiguan sa pagpapatupad ng batas at sa pagprotekta sa mga biktima ng stalking at karahasan. Dahil dito, inatasan ang tanggapan ng Prosecutor General na tutukan ang kaso at magsagawa ng hiwalay na imbestigasyon. Layunin nitong alamin kung may mga opisyal na pumalya sa kanilang tungkulin matapos ang paulit-ulit na paghingi ng tulong ng pamilya ni Nuria bago ang krimen. Noong January 20, 2026, opisyal na inanunsyo ng Curacao District Police Department na magsisimula ang paunang imbestigasyon sa posibleng maling paghawak sa mga reklamo ng pamilya. Lahat ng pagkukulang, pagkaantala at kapabayaan ay isa sa ilalim sa masusing pagsusuri. Kasunod nito, tinanggal sa pwesto ang hepe ng Shimkin Police Department at ang kanyang unang kinatawan. Ilang iba pang opisyal mula sa Ministry of Internal Affairs ang sinibak din bilang tugon sa lumalaking galit ng publiko. Sa kasalukuyan, ang sospek na si Aymakan ay formal na ngang sinampahan ng kasong pagpatay. Ayon sa batas ng kriminal ng Kazakhstan, kung mapapatunayang nagkasala at itinuring na may mabibigat na pangyayari ang kaso, maaari siyang mahatulan ng 20 taong pagkakakulong o habang buhay na pagkakabilanggo.
Ito ang pinakamabigat na parusang maaaring ipataw sa ganitong uri ng krimen. Hindi pa nga rito nagtapos ang laban ng pamilya ni Nuria. Ang kailang legal team ay patuloy nga nagtatrabaho upang madagdagan pa ang mga kaso laban sa sospek. Layunin nilang muling buksan ang dating kaso ng pagkidnap at isama ang matagal na stalking at pananakot bilang bahagi ng mga akusasyon. Para nga sa pamilya, hindi na maibabalik ang buhay ni Nuria. Ngunit ang kailang hangarin ay simple, na mapanagot ang taong pumatay sa kanya at matiyak na hindi na ito muling makakapinsala sa iba. Sa dulo ng lahat, wala na nga magagawa ang oras para maibalik pa si Nuria. Ang mga pangarap na minsan niyang ikinuwento sa kanyang ina, ang mga disenyo, ang mga plano, ang kinabukasan, ay tuluyang naputol sa isang gabing hindi siya naprotektahan ng sistemang dapat sanay nagligtas sa kanya. Ang mas masakit ngang isipin ay humingi sila ng tulong, pero wala ngang nakinig hanggang sa huli ay huli na ang lahat. Isang buhay na nawala, hindi dahil walang sinyalis, kundi dahil walang kumilos. Ang kwento ni Nuria ay hindi lang tungkol sa isang krimen. Isa itong paalala kung gaano kalala ang epekto ng pananahimik, ng pagbaliwala at ng kawalan ng hustisya. Dahil sa likod ng bawat kaso, may pamilyang naiwang nagdurusa, nagdadalamhati at patuloy na nagtatanong kung paano sana naiwasan ang lahat. Hanggang ngayon, ang tanong ay nananatili. Kung may nakinig lang noon, buhay pa kaya si Nuria? Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa kwento. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.